Lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada sa Bulacan, Camarines Sur nang datna ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala na ang bagyong Christine pero may mga lugar pa sa Camsur na hindi humuhupa ang baha. Personal na umikot ang Pangulo sa Barangay Kausip nitong weekend. Sinilip niya ang Kausip staging area kung saan ibinababa ang mga relief goods bago dalhin sa mga komunidad. Dahil kasi sa baha, ang relief goods isinasakay pa rin sa bangka. Ayon pa kay Bula Mayor Amelita Ibasco, banta pa rin ang landslide sa lugar. Dahil dito, 50 milyong pisong tulong ang iniabot ng Pangulo para sa lalawigan ng Camsur. Sa Bicol pa rin, sinilip naman ni PBBM ang isang evacuation area sa Naga. Dumaan lang po ako para makita na yung mga dala namin na tulong at kayo, lahat kayo na kailangan mag-evacuate dahil nakalubog pa yung mga ibang bahay ninyo at na-evacuate para dinagay na ngayon dito sa City Hall. At pinuntahan ko lang para makita ko na maayos naman ang pag-alaga sa inyo. Ngayon, ito nakapila na yung mga iba para mapakatanggap ng cash assistance na ibinibigay ng DSWD. Lalong-lalo na para dun sa mga pwede nang umuwi ay meron kayong gagamitin para sa mga pangangailangan ninyo. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy na aagapay ang national government sa mga ito. Meron naman tayong sistema para tulungan lahat yung mga naging biktima. And all of that is in place. Yung mga food packs natin, yung mga hygiene kit, na in place lahat yan. Sapat naman yung ating supplies. Aminado naman si PBBM na problema ang mabagal na pagbaba ng tubig sa Bicol Region. Itong mga lugar, mga Batangas, mga Cavite, nawala kagad ang tubig. Dito hindi nawawala ang tubig. But that's the proverbial problem of the Bicol River Basin. Kaya kailangan talaga natin pag-isipan what are we going to do in the long term, because you cannot expect any changes. Next time it rains, eto na naman tayo. It will be the same situation all over again. Kaya kabilang sa pinasisilip niya sa Department of Public Works and Highways ang hindi natapos na Bicol River Basin Development Program. Ito'y para hindi na maulit ang nangyaring pagbaha sa lugar. Sabi ng DPWH, sa susunod na taon o sa 2026, posibleng masimulan ang civil works ng proyekto. Dahil marami pa rin nananatili sa evacuation centers, isa pa sa iniutos ng Pangulo sa DOH na tiyaking may sapat na gamot para hindi magkasakit ang mga bakwit. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Naghahanap ka ba ng mabibiling second-hand na sasakyan? Tingin ka lang online. Kabi-kabila ang nag-aalok niyan. At sigurado, pinasadahan mo rin ang mga advertisement ng napupusruang mong model. Pero bukod sa government agencies na may datos ng mga sasakyang may sabit o yung may mga record na dahil sa traffic violation, meron na rin online group para malaman kung nadisgrasya na ang ibinibentang unit. Yan, ang Facebook page na nabangga na ba. Dedikado ito para ipakita ng ilang for sale na second-hand unit ay nagka-damage na. Yun na nga yung problema, kaya come up kami nitong page na ito dahil wala naman talagang registry ng mga nabangga, lalo na yung mga salvage title. Ipinopost ng mga sasakyan ang mga before and after ng mga binibentang sasakyan. Ang iba kasi, hindi isinasaad ang history ng mga ito, gaya nga kung nawasak na pala sa aksidente. Pero na-restore lang. Honest na negosyante na nagbebenta ka ng pre-owned units. So para lang ma-fast break mo kahit na alam mo yung ganang condition, tatakpan mo. Sa initiative na ito, marami raw silang natatanggap na hindi magagandang salita. Pero naniniwala ang grupo na tama ang kanilang ginagawa dahil safety ng buyer ang nakasalalay sa pagbili ng sasakyan. Nako-compromise kasi yung safety ng pasahero. Mas maigi pa, ginagawa na lang na parts out yan. Sa ngayon, gumagawa na ng website at app ang grupo kung saan kailangan mo lang i-input ang plate number ng sasakyan para malaman kung na-aksidente na ba ito o nabaha. Target nila itong i-launch bago mag-January 2025. Talagang nakaengganyo ang mga murang mga sasakyang ibinibenta online. Pero bago bumili, i-check muna ang mga ito para hindi rin masayang ang inyong pera. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang mukha ng balita. Ala, nakakatakot yung iskinita. Yun ba yun? Papa Jesus ka ba yun, makatay? Paano yung unlock ng mga multo rito?
Kung mahilig kang maglaro ng video games na may halong thrill, pwede mong subukan itong larong Ligaw, ang kauna-unahang psychological horror computer game sa Pilipinas. Gawa ito ng Raven Studios na binuo ng nooy 4 na estudyante na sina Edrich, John Kevin, John Rhys at si Romel bilang kanilang thesis. Simple lang itong laruin. Sa Ligaw, isa kang delivery rider na maghahatid ng 3 parcel. Yung feel ng horror para sa akin sa genre is yung dahil natatakot yung naglalaro, yun lang. Pero yung nangyayari dun sa loob ng game is totoo. Kasi may gusto kaming ipatunayan katulad ng mga kinalap naming data na sa riders, yung mga problems sila na ina-encounter. Horror ng buhay, kuryente, delivery rider, mahimatay, mapagod, buong araw ka nag-work, hanggang madaling araw. Yun talaga yung horror para sa amin. Unang tingin pa lang, makikitang Pinoy na ang setting ng laro. Mula sa masisikip na iskinita, mga tambay sa sidewalks, sari-sari store, at mesang may pantakip na ulam. 6 na buwan lang ang ginugol ng team para matapos ang larong ito. At matapos makagraduate, hindi raw nila inaasahan na sisikat ang laro matapos nilang i-publish. Proud kami na nalaro at nalaro ng masa or nalaro ng maraming streamers and content creators. As a student po nung time na yon, hindi po namin akalain na talagang magbo-boom yung game namin ng ganun. Sobrang proud po kami. Kung ang worry nyo naman ay ang gastos, say no more. Libre lang ang pag-download ng game na ito sa itch.io. Pero, if you're feeling generous, pwede ka pa rin mag-donate sa creators. Dito totoo. Ano to nangyayari? Paalala lang sa mga maglalaro, hindi man totoo ang nakikita nyo sa screen, siguraduhin ready ang inyong puso sa mga pananakot at panggugulat na makikita nyo sa laro. Mobile journalist RR2BC po, hatid ang mukha ng balita.